Hello mga bata! Kailangan ko ng tulong ninyo. Malungkot kasi yung microbit natin ngayon kasi may sakit siya. Dahil doon, di natin magagamit ngayon yung input blocks. Pero may good news. Sabi niya, pwede natin siyang mapasaya by giving them another gift. And that is another button. Para ma-prepare yung gift natin, ito yung mga kailangan. Microbit, 10 kilo ohm resistor, jumper wires, breadboard at microbit adapter, at saka yung regalo nating button. Una, ilagay muna natin yung microbit sa slot ng adapter. Sunod, ilagay nyo naman yung button natin katulad na makikita nyo sa video. Pagkatapos, i-connect nyo yung GND pin ng microbit adapter sa negative power rail. Then, i-connect nyo yung 3.3 volts pin ng microbit adapter sa positive power rail. Pagkatapos, maglalagay tayo ng 10 kilo ohm resistor sa upper left pin ng button and i-connecta natin siya sa negative power rail. And i-connect din pala natin yung upper right pin ng button sa positive power rail. Lastly, yung lower left pin ng button na magsisend ng input ay i-connect naman natin sa P0 ng microbit adapter. Una natin gagawin ay maglalagay tayo ng if statement sa loob ng forever loop. Tapos, lalagyan na rin natin siya ng condition. Then, punta tayo sa advanced, click natin yung pins, and kukunin natin yung digital read block at ilalagay natin yon sa loob ng condition. Yung digital read ay parang tanong lang ni microbit. Napipindot ba ako? Yes or no? Kung may dumadaloy na kuryente sa pin, sasabihin ni microbit na 1. That means yes in computer language. Kung di naman, edi 0 for no. Pagkatapos, isiset natin tong pin P0. Itong pin kasi yung makakonect sa button natin na magde-deliver ng input for yes or no sa microbit. Then, iset natin to sa 1. And sa loob ng statement, maglalagay na tayo ng copy-paste. Para kapag pinindot natin yung button, magiging masaya na yung microbit dahil meron siyang bagong button. Pagkatapos ng program, ikabit na natin yung microbit sa laptop or computer natin. Then, i-click mo na yung download button. Tara, ipakita na natin yung regalo nating bagong button. Ayan, masaya na siya. At dahil napasaya na natin yung kaibigan natin, tingnan naman natin kung ano yung mga natutunan natin sa ngayon. Una, natutunan natin kung paano gumawa ng circuits para madagdagan yung button sa microbit natin. Natutunan din natin na ang purpose ng digital read ay tulungan yung microbit na malaman kung may tumataloy bang kuryente sa pin, gamit yung 1 for yes and 0 naman for no. And lastly, nagawa natin gumamit ng buttons without the use of input blocks. As a hands-on activity, ilan pa kayang buttons kaya mong i-add? Pwede nyo subukang magdagdag pa ng iba and i-assign yung iba't ibang icon o message sa bawat button. Hanggang dito na lang tayo. Bye-bye!